tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang nakababahalang balita ang bumulaga sa buong mundo matapos kumpirmahin ng mga lokal na opisyal sa Nigeria na hindi bababa sa 37 mag-aaral ang kasalukuyang nawawala at pinaniniwala ang binihag ng mga armadong grupo. Ang marahas na pag-atake na ito ay naganap sa isang paaralan sa hilagang silangang bahagi ng bansa na muling nagpasiklab sa takot hinggil sa lumalalang krisis sa seguridad at kaligtasan ng mga kabataan doon. Naganap ang madugong insidente sa bayan ng Lasa, sa Borno State, isang rehiyon na kilala sa pagkakaroon ng mahabang kasaysayan ng karahasan mula sa mga rebeldeng grupo. Ayon sa mga ulat, kasalukuyang kumukuha ng pagsusulit ang mga mag-aaral nang biglang sumalakay ang mga armadong lalaki na nagdulot ng matinding kaguluhan at pagkasira sa loob ng buong pasilidad ng sekundaryang paaralan na naging target ng pagsalakay. Batay sa paunang investigasyon ng mga autoridad, ang mga salarin ay pinaniniwala ang mga miyembro ng Islamic State West Africa Province o ISWAP. Ang grupong ito ay kilala sa kanilang mararahas na taktika at patuloy na paghahasik ng lagim sa rehiyon. Ang mabilis at walang awang pagpasok ng mga armadong puwersa sa paaralan ay nag-iwan ng malaking pinsala at kumuha sa kalayaan ng mga inosenteng kabataan na nag-aaral lamang doon. Hindi lamang pagdukot ang naganap, kundi nag-iwan din ang pag-atake ng mga nasawi. Kinumpirma ng militar na hindi bababa sa 3 tao ang napatay sa gitna ng kaguluhan, kabilang ang isang sundalo na nagtangkang rumesponde at isang guro na nagtatanggol sa kanyang mga mag-aaral. Ang pagkawala ng kanilang mga buhay ay nagpapakita ng matinding panganib na kinakaharap ng mga sibilyan sa tuwing sumasapit ang ganitong pagsalakay. Sa simula, nagkaroon ng kalituhan sa opisyal na bilangan ng mga biktima. Unang inihayag ng militar na nasagip nila ang 10 sa mga mag-aaral at isa lamang ang nananatiling nawawala. Ngunit ang paunang pahayag na ito ay mabilis ding pinasinungalingan ng mga lokal na opisyal na naglabas ng mas malaking biling ng mga nawawalang estudyante matapos magsagawa ng masusing inventaryo at pagsusuri sa listahan ng mga pumasok sa klase. Upang patunayan ang katotohanan ng ulat, isang opisyal na listahan ng mga mag-aaral na kasalukuyang nasa kamay ng mga binihag ang ibinahagi sa mga mamamahayag. Ang dokumentong ito ay ipinakita ni Ijagla Ijabila, ang lokal na konsehal ng pamahalaan sa nasabing lugar. Ang paglalahad ng listahang ito ay naglayong bigyang linaw ang tunay na kalagayan at pigilan ang anumang pagtatangka na maliitin ang tindi ng naganap na trahedya. Ang nasabing listahan na nakuha rin ng ahensyang balita na AFP mula sa isang mapagkakatiwalaang impormante ay naglalaman ng mga detalyadong impormasyon. Kabilang dito ang kasarian ng bawat mag-aaral na binihag, pati na rin ang mga numero ng telepono ng kanilang mga magulang. Ang ganitong antas ng detalye ay nagpapatunay na ang insidente ay organisado at naglalayong gamitin ang mga mag-aaral bilang instrumento para sa ransom. Nagbigay naman ng karagdagang detalye si Lawan Aba Wakilbe, ang Commissioner for Education ng Borno State, habang nakikipag-usap sa mga reporter sa Lasa. Ayon sa kanyang opisyal na pahayag na iniulat ng Reuters, 25 babaeng mag-aaral, 11 lalaking mag-aaral, at isang miyembro ng kawani ng paaralan ng opisyal na kinumpirmang hawak pa rin ng mga armadong kidnapper hanggang sa mga sandaling ito. Sa kabila ng madilim na balitang ito, mayroon ding kaunting liwanag matapos kumpirmahin ni Aba Wakilbe na may 8 katao na ang matagumpay na nakalaya mula sa kamay ng mga kidnapper. Kabilang sa mga pinalad na makatakas ay ang Vice-Pinuno o Vice Principal ng sekundaryang paaralan. Gayunpaman, ang kaligtasan ng natitirang 37 biktima ay nananatiling malaking palaisipan at nagdudulot ng matinding takot sa lahat. Ang pagdukot sa mga mag-aaral para sa ransom ay naging isang napakakaraniwang taktika na sa hilaga at gitnang bahagi ng Nigeria. Ang gawaing ito ay hindi lamang ginagawa ng mga ideolohikal na grupo tulad ng ISWAP at Boko Haram, kundi maging ng mga tinaguriang bandit o mga kriminal na gang na walang ibang layunin kundi ang makakuha ng malaking halaga ng pera mula sa naghihirap na pamahalaan at mga pamilya ng biktima. Sa kasalukuyan, ang buong bayan ng Lasa ay nababalot ng labis na pighati. Ang mga magulang ng mga binihag na bata ay walang tigil sa pag-iyak habang hawak ang kanilang mga telepono, naghihintay ng anumang tawag mula sa mga kidnapper. Ang kawalan ng katiyakan sa kaligtasan ng kanilang mga anak ay nagpapakita ng malalim na sugat sa lipunan kung saan ang mga paaralan na dapat ay ligtas ay naging lugar ng takot at panganib. Kung babalikan ng kasaysayan, hindi ito ang unang pagkakataon na naging target ng malawakang pagdukot ang mga paaralan sa Nigeria.
Noong taong 2014, naging maugong sa buong mundo ang pagdukot sa daan-daang mga batang babae sa bayan ng Chibok ng grupong Boko Haram. Ang insidenteng iyon ay nagbunsod ng pandaigdigang kampanya, ngunit sa kabila nito patuloy pa ring nagaganap ang mga katulad na krimen ngayon. Noong nakaraang Mayo lamang, isa pang marahas na pag-atake ang naganap sa nayon ng Musa na matatagpuan pa rin sa Borno State. Sa insidenteng iyon, higit sa 40 mag-aaral ang sapilitang dinukot ng mga armadong lalaki at hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa rin silang bihag sa hindi malamang lugar. Ang sunod-sunod na pag-atake sa parehong estado ay nagpapakita ng tila kawalan ng kakayahan ng mga lokal na puwersa doon. Hindi lamang sa hilagang bahagi ng bansa nagaganap ang ganitong mga pag-atake. Sa kaparehong buwan ng Mayo, sinalakay din ng mga armadong lalaki ang 3 paaralan sa Oyo State sa timog kanluran ng bansa. Ang pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking gulat dahil ang Timog Kanluran ay itinuturing na pinakaligtas na rehiyon sa bansa. Ipinapakita nito na ang banta ng kidnapping ay mabilis nang kumakalat sa iba pang bahagi. Ang Nigeria ay patuloy na nakikipaglaban sa isang matinding armadong pag-aalsa mula pa noong taong 2009 na nakasentro sa hilagang silangang bahagi ng bansa. Ang labanang ito ay kumitil na sa libu-libong buhay at nagdulot ng paglikas ng milyon-milyong mamamayan. Bagamat sinasabi ng pamahalaan na humina na ang puwersa ng mga rebelde kumpara noong nakaraang dekada, ang mga huling insidente ay nagpapakita ng kabaligtaran. Nagbabala ang mga eksperto sa seguridad na mayroong malinaw na pagtaas sa bilang ng mga pag-atake simula pa noong nakaraang taon. Ang muling paglakas ng mga grupong tulad ng ISWAP ay nagpapakita na ang mga estratehiya ng pamahalaan sa pagsugpo sa terorismo ay nangangailangan ng agarang pagbabago. Ang kawalan ng sapat na seguridad sa mga rural na lugar ang nagiging dahilan kung bakit madaling nabibiktima ang mga paaralan doon. Sa harap ng lumalalang krisis na ito, nananawagan ang mga mamamayan sa pamahalaan ng Nigeria na magsagawa ng mas agresibong operasyon militar upang iligtas ang mga binihag na mag-aaral sa Lasa. Ang militar ay naglunsad na ng paghahanap sa mga kagubatan kung saan pinaniniwala ang nagtatago ang mga rebelde. Gayunpaman, ang banta sa buhay ng mga bihag habang isinasagawa ang operasyon ay nananatiling isang napakasensitibong usapin. Ang pandaigdigang komunidad ay nagpahayag din ng matinding pagkondena sa patuloy na pag-atake sa mga institusyong pang-edukasyon sa Nigeria. Alam mo namang pudal na narapadama pandin na pulang katapun yung pag-indigan sa mga takainatunang maraming bansa at mga organisasyon para sa karapatang pantao ang nagpahayag na ang edukasyon ay hindi dapat maging target ng digmaan. Nananawagan sila sa administrasyon ng bansa na tuparin ang kanilang tungkulin upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mag-aaral sa lahat ng oras. Habang nagpapatuloy ang mga operasyon at diplomasya, ang mga pamilya sa Lasa ay walang ibang magawa kundi ang magdasal at umasa. Bawat araw na lumilipas ay tila isang taon para sa mga magulang na hindi alam kung ligtas ba ang kanilang mga anak. Ang trahedyang ito ay nagiiwan din ng malalim na trauma sa mga kabataang nakaligtas na ngayon ay natatakot ng bumalik sa paaralan upang magpatuloy sa kanilang pag-aaral. Sa pagtatapos ng ulat, muling napatunayan na ang krisis sa seguridad sa Nigeria ay isang pandaigdigang usapin na nangangailangan ng mabilis na solusyon. Patuloy nating tututukan ang mga susunod na kaganapan sa Lasa at ang kalagayan ng 37 mag-aaral na kasalukuyang bihag doon. Ako si News Anchor para sa World News, nag-uulat ng mga balitang nagaganap sa iba't ibang sulok ng mundo upang mapanatili kayong mulat